Paalam na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Coliala and Diego Bandido. Ano ba ang usual na pinag-aawayan ninyong mag-asawa? Recently po, nagkaroon kami ng major away ng aking asawa. Papaano kasi ginamit ko yung credit card niya nang hindi ako nagpapaalam. Ang point ko naman kasi, conjugal naman ang gastos. Conjugal ang credit card, conjugal ang gastos. Hindi lang naman ako nagsabi, pero may intention naman akong sabihin pagkatapos. Nag-away kami dahil dito. Wala na daw trust. Ay, nakakaloka. Meron ba kayong similar na experiences para ma-feel ko naman na hindi lang ako ang may problema ng ganito. Ayan. Lahat ng couples ay may iba-iba pong mga problema or issues. Yes, So, kunyari, yung issue mo ay tungkol sa credit card, di ka nagpaalam, madali lang naman kasi magsabi. Kung alam mo yon, kung ang dali lang kasi mag-text eh. Ako lagi ko yung sinasabi, parang ang dali lang magsabi, magpaalam. 'Di ba? Or dali lang magsabi na, or I guess hindi siya madali, Jegs, kasi kung madali siya talaga na ipapaalam agad, or baka may feeling kasi siya na pag nagpaalam, hindi papayag. So, pagkatapos na lang. Pwede siguro na yung sinasabi mo later ka magpaalam. Halimbawa, kung nakapangalan sa'yo yung Credit yung credit card. Oo. Pwede pa yon, pero dapat pa rin magpaalam before. Pero yung kasi pangalan niya credit card yung ginamit. niya. So halimbawa, Oo. si Mister, may iniisip na balak ding bilhin para sa pamilya or so naka-ready na yung utak niya. Nakaayos na yung budget. Oo, nakaayos na. Tapos biglang makita niya may purchase. Oo. Na hindi ka nagsabi. Pero alam mo, learning din yan for Mister. Pwede mong sabihin sa kanya na, kaya naman ako hindi nagsabi. Hindi sa gagaslight ka ha. Kasi kasalanan mo pa rin namang hindi ka nagsabi. Totoo. Pero, ang pwede mong anggulo na naiisip kong lusot dyan. Lusot? Hindi, learning din siya para sa asawa mo eh. Kasi bakit nahirapan kang sabihin prior? Sabi mo kanina, may intention ka namang sabihin pero pagkatapos na, ibig sabihin, wala na siyang magagawa na bili mo na yung cellphone. Correct. Wala na siyang magagawa na bili mo na yung sapatos o yung makeup, 'di ba? So, learning din siya for your husband kasi bakit ganun ka na hindi mo kayang sabihin sa kanya bago yung purchase. Masyado ba siyang stricto na tipong natatakot ka? Or hindi mo ba siya laging pinagbibigyan? Or learning din ito para sa'yo. 'Di ba? Baka rin naman kasi kaya ka hindi pinapayagan kasi sobrang gastador mo ng taon. Now, babalik ulit tayo sa original design ng family, di ba? Yung lalaki is the head of the family. Kung sa opisina, di ba magpapaalam ka muna sa boss mo? Correct, di ba? Sasabihin mo lang. Actually, nararamdaman ko rin din yan. Sa maliit lang na bagay. Halimbawa, may GCash ako. Since ang GCash ko nabubuksan ng misis ko at ang GCash ko actually nakalink din sa kanya. Di ba? Magka-extra ko ng pera. Siyempre, tuwan-tuwa na ako niyan. Tapos biglang nawalan ng 500 na hindi ko alam. May konting inis ako. Sabi ko, Madali lang namang nag-transfer sabihin. ka ba? Oo. Ba't di ka nagsabi? Oo. Ayun.
yung mga tipong ganon. So learning din siya. So ano sagot niya? Ba't hindi siya nagsabi? Di ba sinabi ko sa'yo na hihingi ako ng 500? Hindi niya lang pinaalala. Hindi niya alam na na Yun siya na yung yun. nag-transfer. So ibig sabihin, dun sa, pagkatapos nun, okay na kayo. Wala na. Diba? So, yun eh. Yun yung learning curve sa inyong dalawa, learning ninyong dalawa, na pagkatapos itong sitwasyon na ito, dapat una, maging okay kayo. Diba? Dapat hindi ito yung maging mitya ng relasyon ninyo, Diyos ko, day. Ang dami nyo pang pagdadaanan ng problema sa pera. Tama. Para maintindihan mo lang din yung perspective ng mister mo na like, kagaya sa akin, medyo nainis ako kasi nga hindi talaga ako na, halimbawa, in front of me, ito itatransfer ko na. Sige. Yung may ganun ba na na permission? So siguro sa mister mo parang ganun din. Correct. Na nagulat na lang siya. Oo. Nag-purchase ka. Basta kailangan to pag-usapan Communication. ninyo. I-communicate ninyo yan. 'Di ba? Magsasabi sa isa't isa. Ganyan. So ngayon dun sa part naman na tanong mo sa amin kung meron ba kami mga similar na kwento. Una, hindi ako nagka-credit card. So, hindi rin ako yung nag-handle ng credit card ng asawa ko. Sa kanya lang yun. At yung credit card namin nakalagay sa loob ng yelo. Sa loob ng yelo talaga, para hindi magamit. Kailangan mo munang tunawin yung yelo bago mo makuha yung card o kailangan mo munang tik-tikin ng ice pick bago makuha. So, hindi ako relate sa similar kwento. Siguro kung similar na hindi nagsabi, yung mga epektos ko. Yung mga epektos na binibili ko. Kasi, meron naman, kasi ako, halimbawa siya, kapag meron siyang pera, for example, at bumili siya ng gusto niya, wala naman akong unless these are, wala sa akin problema, bumili ka ng pantalon mo, bumili ka ng brief mo, bumili ka ng accessory na ganito, wala sa akin problema, unless yung purchase ay malaki. So, for example, mga 5 digits na ito, na hindi na ito basta simple. Makakagulo sa Correct. budget ninyo. Totoo. Dun sa palagi ko magsasabi. Pero kami parang hindi na kailangan yung magpaalam sa bawat t-shirt na gustong bilhin. Ganon. May arrangement kami na kung papakita lang niya, maganda ba to? Okay naman yan. Ganyan. Ako, tatanungin ko, maganda ba to? Bibiling ko ba to? Or siya din mismo nagsasuggest siya kung ganyan. Pero, hindi na para isa-isa masyado. Pero kapag yun nga, large purchases, yun, kailangan may pagpapaalam. Ayan. Kaya pareho kami ni Nicole, pag halimbawa, yung mga epektos na yan na dito namin pinapadeliver sa para wala masyadong sa tanong kasi, kunyari, yung Oo. mga epektos na yan, madadali lang naman yan eh. Oo. Hindi naman, to be honest, mahirap naman yung nagpapadeliver ka ng masyadong madami na talagang nabaon ka na sa utang. Oo, May yun. mga utang ka na dito sa mga kaopisina mo, Oo. kaka-online shopping mo. Yun na, may problema tayo dyan. like ako, kung may papakita ako, sabi ko, ang ganda nito. Sabi niya, may pera ka ba? Alam niya kasi wala akong pera, nanghihingi lang ako sa kanya eh. So pag sabi ko, basta ako na bahala. Ibig sabihin niya, alam niyang meron. Nakaracket ka. Oo, correct. Alam niya may something. Tapos okay na. Yun, parang palagay ko, yun naman din yun. At least nagkaintindihan. Oo. So wala naman siyang one size fits all na kind of conversation. Iba-iba kasi Tama. iba-iba yung sitwasyon. Merong iba na misis lang ang nag-handle ng lahat ng pera. Oo. Merong iba na dalawa kayong kumikita ng pera. Merong iba na wala talaga silang pakialamanan sa pera kasi may mga kanya-kanya, may ganun eh. Oo, Iba-iba depende sa eh. setup. Depende sa dynamics setup. nyo. Pero dun sa tanong mo kung may similar na kwento, I'm sure lahat naman nakikinig sa atin ng mga mag-asawa, meron silang mga similar na naging problema in terms of financial. Kung paano ninyo i-establish yung ganyan. Kasi syempre nung mga dalaga binata kayo, kanya-kanyang buhay. yan. Tapos biglang nung nag-asawa, biglang, kailangan ko pa magpaalam, bibili lang ko ng Tama, lipstick, di ba? ayan. Mga ganon. Kasi yun laging sinasabi ko pag may nakakausap ako ng mga bagong mag-asawa o magpapakasal, yung mga sa pamilya. Sabi ko, tandaan nyo pag kinasal na kayo, hindi na kayo nagdidesisyon sa sarili nyo. Unlike na boyfriend-girlfriend kayo eh. Yeah. Yung decision making nyo para sa sarili. Pag mag-asawa na kayo, every decision na gagawin nyo, include na yung asawa nyo dyan eh. Maaapektuhan na sa bawat decision eh. Yan yung dahilan kung kagaya niyan. Oo. Kagaya niyan Katulad ginawa nito, mo. yung paggamit ng credit card, di ba? Kaya yung mga nakatutok ngayon na single, parang gusto na nilang manatiling single. Ganun pala, mangingialam na siya. Oo, ganun
ganun talaga. Oo. Conjugal nga, 'di ba? Correct. So dapat conjugal, dapat magkasama kayo hindi lang sa saya, Oo. 'di ba? Kundi pati sa hirap ng Oo. expenses, 'di ba? Hindi lang sa paggasta, kundi pati sa pagbayad, Oo. ganon. O tingnan mo dito sa merong makikita tayong cognitive dissonance na tinatawag sa psychology. 'Di ba? Sinasabi mo conjugal, pareho kayo, pero nagdesisyon ka conjugal Mag-isa. ba? Ayan. Oo, 'di ba? Kaya napipikon ka rin din nung Correct. sinabihan ka kasi yan cognitive dissonance yan sa psychology na eto yung paniniwala mo, ngayon iko-confront ka ng paniniwala mo, uncomfortable. Oh, 'di ba? Ganun talaga kapag ka nagsisinungaling, napapatungan ng isa pang kasinungalingan. Tapos ginagaslight yung kasinungalingan, Correct. 'di ba? Di ka namin kakampihan te, hindi mo kasi sinabi talaga. Ayan, Huwag ka na tama. magalit. Sa tingin, huwag ka nang mainis sa halip maglambing ka na lang para hindi na rin Lambingin mo siya. lang, oo. Sabi mo kasi naman baka Sorry hindi mo ko na. payagan Oo, sorry ganyan. na, hindi Next na time maulit hindi ko po. na gagawin, 'di ba? Mga ganon. Next time kasi payagan mo ko kapag ka mga ganito para hindi na ako kasi technically parang you went behind his back eh. Oo, yan. Tapos sa batas pa ginamit mo pa yung credit card ng iba. Oo. Di ba hindi pwede yun? Hindi, Hindi mo pangalan yun eh. Ganon. O baka nung kailangan ng signature mo rin. Hindi, baka may nag-forge ka baka din. extension siya. Supplementary Oo, card. yan. Uy, ingat din po kayo dyan sa mga cards ha. Kasi Ayun. kung hindi nyo po siya kayang panindigan mga kabisyo, wag nyo na po yung pasukin. Totoo. Meron akong kakilala na recently, yun yung naging problema niya eh. Nabigyan siya ng card. In fairness, credit card. In fairness, nag-apply. Hindi niya alam na parang may hinold na money dun sa kanyang debit. So ngayon, yung debit card niya na may laman, hindi niya magamit kasi hinold siya nung credit card na na-approve. Oh. May ganun pala. Mm. Oh. So, pag-iisipan, alamin dapat nyo. alamin ninyo. Di, Oo. totoo, real story yan. Kakilala natin. Oo, na hindi, totoo, yung debit, yung payroll niya, Oo. na meron talagang laman, Oo. na pinag-ipunan niya Oh, talaga. nakalink doon sa Oo, nilink doon. I don't know, parang naka-hold. Oo, kasi may utang malamang siya doon sa credit card. Hindi din niya pa nga nagagamit eh. Ah, ganun? Oo. Talaga? Ayun na nga, totoo. Ayan, ala, Sabi ko, nakakatakot. Ala, di ba? Kaya ngayon, wag po pirma. Pag nag-apply, tandaan nyo po sa mga application yan tayo eh. Ang lilit naman kasi talaga ng mga nakasulat sa application para babasahin pa natin yan ng back to back, di ba? Oo. Ang hirap, pero yes lang tayo ng yes, Oo. pirma lang tayo ng pirma. Magtatanong Ala, po. baka hindi credit card yun. Yung debit mo talaga nakalink lang yung card. Para magamit mo yung debit mo, yung gagamitin mo yung card. O, basta magtatanong Ala, mga gulo. kabisyo. Ang gulo. Kasama mo, tambalang kumikinang, Diego Bandido At po. Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!